You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Congresswoman, it's good to see you again. Welcome to The Source. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Pinky, and to your viewers. Okay, Congresswoman, I'm not sure na pakinggan niyo ho ba o napanood niyo yung aking interview kay businessman Noel Oñate, who is the lead convener of PIRMA. Yes, napanood ko yung yung bandang huli. Okay, so first, would you like to react doon sa inyong napanood o napakinggan, ma'am? Well, lumilinaw na sa atin saan nanggagaling talaga yung initiative para dito sa People's Initiative. So yung grupo ni Mr. Noel Oñate. At ayun nga na nagtaka ako nakausap niya pala si Speaker kasi alam ko nanggagaling kay Speaker din yung pronouncement nung December tungkol dito sa charter change. At saka syempre narinig ko rin yan kay President Marcos Jr., yung charter change. Kaya ito nga, so yung mga pinapapirmahan ay nanggaling sa kanila at pati sa lahat ng mga congressional district. Kasi ito, ang dami na talaga, ang dami na namin na nakukuhang report din na ginagamit din talaga yung mga programa ng gobyerno, para doon, at ito nga pinaasa yung ating mga kababayan doon sa mga sinasabing payout. Ito yung latest ko na nalaman dito sa Quezon City. Kinukuha yung mga details ng mga tao pagkatapos magpirma, and then yung sinasama yung kanilang details para daw sa payout. So hindi natin alam kung ano tong payout na to kasi ang term na payout naririnig ko lang yan sa DSWD. Opo. In fact, nagsalita na rin po yung spokesperson ng DSWD at si Dole Secretary at sinasabing ang hindi sila magpapagamit for any political agenda. So let's go to this. Congresswoman Makabayan, di ho ba? The Makabayan Bloc filed a resolution very recently para po tingnan o sisain itong alleged use of public funds for a signature campaign for Chacha. So, number one, palagay niyo ho ba magkakaroon kayo ng pagkakataon na imbestigahan ito? Meron ho ba kayong mga kakampi sa Kongreso who want to look into this? Nako, yan na nga. Maganda yung tanong mo, Pinky, no? So, nag-file kami ng House Resolution 1541 last weekend para tingnan nga itong alleged na paggagamit ng mga programa ng gobyerno, pagbabay, signature buying dito sa ating mga kababayan. So yung tanong ay kung susuportahan ba ito ng mga kasamahan ko dito sa Kongreso. So titignan din natin kasi marami naman tayong mga right-minded na mga kasama na talaga namang ayaw din naman mangyari itong mga signature buying na ito. Kaya hopefully, tignan din ito ng liderato para malaman natin yung totoo dito. Kasi kung maayos naman yung pamamaraan, Pinky, ng People's Initiative, wala naman tayong problema doon. Kasi that's one way na nakalagay sa ating konstitusyon to amend our constitution. Pero kung nilalagyan or kinakargahan ng mga ganitong mga pang-entay sa ating mga kababayan for for ayuda, for payout or whatever amount. So hindi naman tama ito. Yeah. So basically, kailan ho ba ang balik ninyo sa Kongreso? Well, officially on January 22, pagbubukas ng ng session sa okay. Parliament. Tapos pero ngayon nag-i-start na rin naman yung mga committee hearings. Congresswoman, so wait and see kumbaga kung uusad po itong House resolution ninyo. Yes, oo, wait and see, pero yun nga na-shock nga ako na nagkausap pala ang pirma at saka ang speaker, pero hindi naman ako privy kung ano yung pinag-usapan. Pero parang may impression sa akin na something.
So, yun, titignan na lang natin na sana ay sana ay mapayagan ni Speaker na madinig itong House resolution na. But in the event this proceeds, do you have people to testify, ma'am? Yes, oo, Meron po. meron tayong mga ilang mga kababayan natin dito sa Quezon City, mga ilang mga barangay dito sa Quezon City na pwedeng magsalita at mag-testify. And sabihin po nating mag-proceed din po ito, will you look into, tatawagin niyo ho ba yung group na pirma? And will you also look into this EDSA Puera ad? Isasama niyo ho ba ito? Yes, Pinky, kasama yan sa nilalaman ng aming resolution, yung pirma, yung budget ng COMELEC na tumaas dito sa line item ng conducting and supervision of election, plebiscite, referenda, etc. At saka itong pagtaas ng budget din doon sa mga programa nung mga iba't ibang ahensya natin like yung DSWD, yung DOLE at saka itong DOH. So, ayun, hindi tinitingnan lang natin ito na nagkakaroon ng mga relasyon Alright. or nagli-link. But sabihin po natin you don't get the support in Congress. The House of Representatives will not hear this for one reason or another. What would be your next move? We will continue, Pinky, informing the public, yung ating mga botante, yung ating mga mamamayan na kung pipirma sila sa mga ganitong initiative, sana hindi sila ma-entice doon sa mga programa, Kasi lahat naman ng programa ng gobyerno, lahat naman ay entitled dito for as long as kailangan, Hindi ito yung pwedeng maging daan para pumirma sila. So, continuing education lang yung pwede naming magawa, Pinky, sa ating mga kababayan. And we'll find out about the reaction of Congresswoman Franz Castro. On another topic, the Quezon City Prosecutor's Office junked the grave threats case that she filed, or complaint rather, that she filed. We'll be taking a very short break. This is the CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Congresswoman, tanungin ko lang po kayo, ang inyong saloobin matapos i-dismiss o i-junk ng Quezon City Prosecutor's Office, yung pong inyong complaint na grave threats against former President Rodrigo Duterte. Nagulat ho ba kayo? Yes, oo. Medyo nalungkot ako, Pinky, at saka syempre nadismaya ako. Lalo na yung nabasa ko. Pero officially wala pa akong natatanggap, nakita ko lang 'yan sa mga reports. Mamaya pa makukuha namin yung official. So kung ito nga 'yon, nalungkot ako, Pinky, at lalo akong natakot dahil doon sa mga sinasabi nung judge ng prosecutor, nung piskal doon sa kanyang decision, na parang tingin natin, ako personally, parang tingin ko, abogado ka ba ni dating Presidente Duterte? Kasi siya na yung nagpapaliwanag for that, na yun dapat ang gagawin doon sa judge kung umakyat ito. So, nakakalungkot at saka nakakadismaya. And what would be your next move? Well, mamaya may meeting pa kami, with my lawyers. Definitely hindi siguro kami sa prosecutor's office, so meron silang tinitignan na iba na pwede naming gawin na hindi ko pa pwedeng sabihin ito ngayon dahil inihahanda pa nila. So definitely magpa-file kami ng something Pinky, para ito ay ma-question. Basically, you want to file something to question the decision of the Quezon City Prosecutor's Office junking the grave threats complaint against you. And the copy, to be clear, you're going to get a copy of the decision today lang po? Yes, we will going to have the copy this morning, yung decision from the Prosecutor's Office po. All right. So I guess when Congress resumes also, Congresswoman Castro, will see what will happen on January
22 rather with this resolution filed to investigate this alleged payoff. No? But right now kasi mukhang wala pong, hindi po ito uusad kahit na po naghihiring kayo sa mga oras na ito. I mean in the days and weeks prior to pagbalik po sa Kongreso. Yes, so titingnan lang natin kung ito ay pauusa din ng liderato tsaka ng Committee on Suffrage. Okay. Who is the chairperson of the Committee on Suffrage? Representative Dalog. I see. Pero syempre pupunta pa po ito, hindi ba this will be referred to the rules? Pupunta pa ito sa Rules Committee. Apo. So titignan ng majority leader kung ito ay nila, no, ipupurso nila or i-instruct nila yung Committee on Suffrage na i-hear ito. So doon pa rin. Pero syempre, it's up for the speaker pa rin po yung decision. Pasensya na ho kayo, Congresswoman, kasi talagang medyo natatawa kayo pag sinasabi na tignan natin kung uusad ito. Palagay niyo ho ba malabo? Well, doon sa narinig ko kanina kay Mr. Oñate, baka malabo. Pero syempre, ang speaker naman, open-minded din naman siya. Baka tingnan natin kung magbibigay din siya ng go signal kung Okay. ito ay itutuloy yung hearing tungkol dito sa resolution namin. Maraming salamat po sa inyo. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Thank you, ma'am. Thank you, Pinky. And thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.